Pag-usapan naman natin yung percent, base, at rate. Anong meron sa percent, base, at rate? Kapag meron kayong nakita sa problem na percent, o para ma-identify natin sa problem ang percent, meron siyang keyword na is. Is na word at equal. Okay? Ngayon yung mga tatandaan nyo para ma-identify nyo na percent nga yung number na iyon. Merong keyword na is or merong equal. Na magkatabi sila. Paano naman natin masasabi or ma-identify yung number kung base ba siya? Ang katabi ng number na to ay off na word. Ito yung mga keyword. Off or meron tayo ditong multiplication. Next, paano naman natin ma-identify kung rate yung number? Okay? Yung number na to merong percentage sign. Ulitin natin, kapag percent, merong katabi na is or equal. Kapag base, merong katabi siyang word na off or multiplication. Kapag rate naman ang hinahanap natin na number, meron siyang percent sign na katabi. Okay. Example number 1. 25 is 40% of what number? So dito, identify muna natin kung ano ba yung hinahanap. Okay? Ang sabi, si 25 daw is 40% of what number? So dito, tingnan natin. No? Para makita natin sa percent, meron daw siyang katabing number or katabing word na is. Sino ba yung katabi ni 25? So si is. Ito, tama? So itong dalawa na to ay percent. 40% of what number? So si 40, meron siyang katabi na percentage symbol. So automatic, this one is rate. Sir, paano natin makukuha si base? So si base yung nawawala. Kasi meron tayo ditong percent, meron din tayo ditong rate. Paano natin siya isi-solve? So kung mapapansin nyo dito sa ating triangle, merong percent, base, at rate. No? So ito ay mnemonics kung paano natin makukuha yung nawawala. So since ang nawawala dito ay si base, automatic ang gagamitin nating formula ay percent divided by R. So mapapansin nyo, no, nandito sa taas si percent, nasa baba naman si R. Ibig sabihin, magdi-divide tayo. Okay? So 25 divided by 40%. Ang final answer natin ay 62.5. So ito si base. Okay? Ito yung nawawala. Gets? Kung nakuha nyo, no, next tayo sa susunod na example. Ano man, identify natin what percent of 42 is 21. So identify natin, no, what percent of 42 is 21. Kung mapapansin nyo, ang katabi ni of 42, no, ang katabing number ni of. So automatic, ito ay base. Okay? Next, ang katabi naman ni is ay 21. So, sino ba yung may is dyan? Automatic, ito si percent. Pero, paano natin nahanapin yung nawawala? Since ang nawawala dyan ay si rate, siya yung ating isosolve. Paano natin masosolve si rate? Kung mapapansin nyo, nandito sa taas si P. Tama? Tignan nyo yung triangle. Ito si P. Ito naman si B, si base. Automatic, magdi-divide tayo. So, P divided by B. Okay? Ayan yung ibig sabihin, no, or pampadali. Kaya nga tayo gumawa ng mnemonics, no, na triangle. So, si P, nasa taas, 21, divided by B,
that is 42. 21 divided by 42, that is 0.05. Ang hinahanap natin ay rate. So, kapag sinabi nating rate, merong percentage symbol. So, paano natin siya gagawing percent, no? Dapat meron siyang katabing symbol na percent. So, i-convert natin siya, si decimal, sa percentage. Paano natin siya gagawing percent? So, i-move natin si decimal point ng 2 times sa right, no? So, from the left, mag-move tayo ng 2 beses. 1, 2, then decimal point. So, maglagay tayo ng 0 dito. So, ang final answer natin, that is 50. Then, huwag niyong kakalimutan si percent sign. No, kasi kapag inalimutan yan, mamamali kayo. Kasi nga, rate ang hinahanap natin. No, kapag sinabi nating rate, merong katabing percent symbol. Okay, nagets? Next. What number is 15% of 63? Ayan, paano naman yan? So, identify muna natin, no, yung mga number. Since si 15% ay mayroong percent symbol, automatic ito si rate. At yung katabi naman ni 63 ay si off. So, automatic, ito ay si base. So, ang nawawala daw ay si P. Okay, si percent. Paano natin yan isosolve? So, kung mapapansin nyo, si B at R, no, si base at rate ay magkatabi. Ibig sabihin yan, magmumultiply tayo. Ano ba ang value ni B? That is 63. Times, anong value ni rate? That is 15%. So, convert lang muna natin siya into decimal. So, magiging 0.15 times 63. Okay? So, 63 times 0.15, that is 945. Siyempre, meron tayong 2 decimal places dito, no? That is 945. Since may 2 decimal places tayo dito sa decimal na minultiply natin, no? 1, 2. So, syempre, magmumove din tayo, no? Mula dito, 1, 2, then decimal point. Ang final answer natin is 9.45. So, ito yung ating percent. Yung ating final answer. Kuha. At kung meron kayong natutunan dito sa ating video, pakisuhin na pa-follow na rin.